Sasabihin sa'yo ng Rusya na isa lang itong pagsasanay na misyon. Pero alam ng NATO, Norway at UK ang totoo. Nahuli ang lumilipad ang mga nuclear bomber ng Rusya malapit sa teritoryo ng UK sa internasyonal na tubig. Isa itong banta, malinaw na malinaw. Hindi ito pinalampas ng NATO. Nagpalipad ang Norway ng mga F-35 para warningan ng mga tripulante ng Russian bombers na kung may masama silang balak, papatumbahin sila. Ito ay isang harapan sa himpapawid ng NATO at ang mga posibleng mangyari ay maaring magbago sa anyo ng Europa. Hunyo 23, naglabas ng balita na rumespond ang NATO sa ilang eroplanong Ruso na lumipad malapit sa himpapawid nito. Kasama sa grupo ang Russian Tu, 100 at 60, isang pinakamalaking at pinakamakapangyarihang bomber ng Russia na kayang magdala ng nuklear. Sinamahan ito ng MiG-31 fighter jet sa 16 na oras na paglipad sa internasyonal na himpapawid. Mula sa paglalarawang yon, maaring isipin mong wala namang masyadong ginagawang mali ang Russia. Bukas ba para sa lahat ang internasyonal na himpapawid? Mahalaga na maingat pinili ng Russia kung saan ipadala ang nuclear bomber nito. Sa nuclear drills, lumipad ang mga eroplano ng Russia sa Barents at Norwegian Seas, minsan ilang kilometro na lang mula hilaga ng Shetland Islands sa UK. Hindi ito isang simpleng drill. Posibleng ginawa ng Russia yon sa sarili nilang himpapawid. Si Putin ay nagpapakita ng lakas nuklear. Sinasabi sa NATO at UK na abot ng kanilang eroplano ang target. Nagsagawa ang TU, 160 ng mga pagsasanay sa pagre-refuel sa himpapawid malapit sa teritoryo ng NATO na nakakabahala. At alam natin, ang ginagawa nito dahil sa isang simpleng dahilan. Nagpadala ang Norway ng F-35 para bantayan at harapin ang mga eroplanong Ruso na lalabag sa patakaran. Ibinunyag ng Newsweek na nagpadala ang Norway ng 2 advanced na NATO fighter jet para sundan ang eroplanong Ruso kasunod ng matapang na hakbang ng Russia. Kinilala ng Russia ang tugon. Sa ilang parte ng ruta, sinamahan ng fighter jet mula ibang bansa ang strategic bomber, sabi ng Kremlin. Pero walang dagdag na detalye. Ganyan talaga ang estilo ng Russia. Hindi nila madalas aminin na napigilan ng F-35 ang kanilang pananakot at kayang pabagsakin ang Tu-100 at 60 at MiG-31 mula sa himpapawid. Buti na lang natapos ang insidente ng walang aberya. Ngunit tandaan, babala na naman ito mula kay Putin at mga kasabwat niya sa NATO. Taktika ng pananakot ang pag-ikot ng mga nuclear bomber sa paligid ng NATO. Nagsasagawa ng practice drill na pwedeng gawin kahit saan. Gusto ni Putin na makita ng NATO ang Tu-100 at 60 at mapilitan ang UK at Norway na tumugon. Tama, isa itong pagsubok. Pero nais talagang malaman ng Russia kung ano ang ipapadala ng NATO, hindi lang basta pag-refuel. Nakuha ng Russia ang sagot nito sa pamamagitan ng Norway at dapat ay inasahan nila ang sagot na yon. Nagpadala agad ang NATO ng fighter jet laban sa banta ng Russia. Dahil matagal nang handa ang Norway sa ganitong sitwasyon, isinagawa ang deployment ng F-35 sa pamamagitan ng Quick Reaction Alert Program ng Norway na itinatag upang matiyak na palaging kayang magpalipad ng Oslo ng kahit 2 F-35 mula sa 50 nito para tumugon agad sa anumang banta. Ang mga Quick Reaction Fighter Jet ay nakabase sa Abenus Air Station sa Hilagang Norway. Natanaw ang Norwegian at Barents Seas. Ayon sa Newsweek, sinasabi ng Norway na nagsasagawa ito ng humigit kumulang 40 misyon bawat taon sa pamamagitan ng Quick Reaction Alert Program nito, kung saan ang 2 F-35 na nakatalaga sa programa ay kayang makalipad at nasa himpapawid at patungo na sa target sa loob lamang ng 15 minuto. Ginagamit ang F-35 dahil ito ang pinaka-advanced na 5th generation fighter jet na pwedeng mapasa kamay ng isang bansa. Sa madaling salita, ang mga jet na ito ay nilalayong magpadala ng mensahe pabalik kay Putin tuwing sinusubukan niyang gumamit ng mga taktika ng pananakot malapit sa katubigang sakop ng NATO. Handa ang NATO sa anumang gawin ng Russia at dapat silang maging handa. Kahit mukhang simpleng pagsubok lang ng Russia,
ipinapakita ng tunay na dahilan kung bakit kailangan ang F-35, hindi ordinaryong bomber, ang Tu-100 at 60. Ito ang pinakamapanganib na pagmamay-ari ng Russia at ipinadala ito para sa pangsubok halos kasabay ng panahon na may isang kilalang miyembro ng gabinete ni Putin sa parlamento na nagtutulak na gamitin ang mga sandatang nuclear. Simulan natin sa bomber. Hindi pinaka-advanced na bomber sa mundo ang Tu-160. Wala itong parehong kakayahan sa stealth gaya ng B-2 Spirit o B-21 Raider na gawa sa US. Ang bomber ay may laki, bilis, at malalakas na sandatang kayang gamitin laban sa kalaban. Kung gagamitin ang tradisyonal na sukatan, masasabi na ang Tu-160 o Blackjack ng NATO ang pinaka-nakakatakot na bomber sa mundo. Maaring ito ay isang eroplano mula sa panahon ng Cold War. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na ang mga makina ng Tu-160 ay gumagawa ng sapat na lakas para itulak ang dambuhalang eroplanong pandigma na ito sa bilis na lampas. Mach 2 na wala pang ibang bomber sa mundo ang kayang tapatan. Kayang maabot ang bilis na yun ng bomber kahit may dalang halos 45,000 kilo ng armas tulad ng cruise missiles, karaniwang bomba at sandatang nuklear. Ang lakas ng kapangyarihang yon, kaya F-35 ang ipinadala para sundan ang Tu-160, hindi ibang eroplano ng NATO. Kung kailangan, kaya ng F-35 gamitin ang kakayaang umiwas sa radar para makalapit at pabagsakin ang Tu-160 mula sa himpapawid. Kailangan din ng stealth dahil kahit malaki ang Tu-160, mas mabilis ito kaysa F-35. Ang US fighter jet ay hanggang Mach 1.6 lang, kaya hindi nito kayang makasabay sa pinakamabilis na bilis ng Tu-160. Tungkol ito sa pagpapadala ng mensahe. Ipinadala ng Russia ang pinakamalaki, pinakamabilis, at pinakamakapangyarihang bomber malapit sa NATO at UK para ipaalam sa mga kaaway sa Europa kung ano ang maaaring mangyari kung kalabanin nila si Putin. Dito tayo bumabalik sa kilalang kaalyado ng Kremlin na laging nagbabanta sa gitna ng mga pagsubok. Ayon sa Mirror, may mga kawili-wiling sinabi si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa isang kamakailang saradong pagpupulong ng Konseho ng Russia sa Patakarang Panlabas at Depensa. Iniulat ng outlet ang komento ng political analyst na si Andrei Kolesnikov na nagsabing nagsalita si Lavrov sa event. Sa bandang dulo ng kanyang talumpati, naging mailap si Lavrov tungkol sa paggamit ng mga nuclear na armas ng Russia sa isang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpapakita kung saan talaga nakatuon ang kanyang isipan at marahil ay inilalantad din kung ano ang iniisip mismo ni Putin. Well, gagamitin ko pa rin ang mga iyon. Huwag nang alalahanin ang matinding pagkawasak o nuclear na sagot ng kanluran. Sinabi ng Foreign Minister ng Russia na mahigit 2 dekada na sa posisyon, napipinduti niya ang nuclear button kung siya ang magpapasya. Siya rin ang nagbanta nun ng nuclear at nagsabing posibleng magkaroon ng nuclear war laban sa kanluran noong Mayo. Tumanggi ang UK, Norway at iba pang kanluraning kaalyado ng Ukraine na itigil ang suporta sa Ukraine at patuloy ring sinusubukang isama ang Armenia at Moldova sa kanluraning grupo. Ayon kay Lavrov, seryosong banta ito sa pandaigdigang seguridad at ang direktang sagupaan ng NATO at Russia ay maaring magdulot ng nuclear na pag-atake na may mabigat na kahihinatnan. Pagbabanta ba ng nuclear? Maaring oo. Pero kapag ang isang tao na matagal ng bahagi ng panloob na bilog ni Putin ay nagsimulang magsalita ng ganito at kasabay pa ng panahon na ang pinakamakapangyarihang nuclear bombers ng Russia ay lumilipad sa mga tubig na malapit sa hangganan ng NATO airspace, kailangang seryosohin ang mga salitang ito. Gayunpaman, marami pang tanong na kailangang sagutin. Bakit ngayon pinili ng Russia na magpadala ng Tu-160 na malapit sa teritoryo ng NATO? Ano ang susunod na mangyayari? Sasagutin namin ang mga tanong na yan sa lalong madaling panahon. Pero bago yon, paalala lang na pinapanood ninyo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, na yon na ang tamang panahon para pindutin ang button. Kaya ang mga intensyon ng Rusya, maaring lahat ng ito ay isa lamang pananakot na nuclear, katulad ng ilang beses na nating nakita na ginagawa ng Rusya noon. Gaya ng sinabi ng Atlantic Council, hindi na bago sa Rusya ang pagbibitiw ng walang katapusang banta ng nuclear,
At ang mga bantang yon ay mas palatandaan ng kahinaan kaysa sa iba pang bagay. Ipinapakita ang lakas kapag nag-aalela ang Rusya. Isa lang ito sa mga halimbawa habang tuloy ang pagsira ng long-range drone ng Ukraine sa depensa ng himpapawid ng Rusya sa sarili nitong teritoryo. Naglunsad ang Ukraine ng malaking drone attack sa Rusya na ang Moscow ang pangunahing target ilang araw bago makita ang Tu-60. Hindi siguro nagkataon yon. Gusto ni Putin ipakita sa kanluran na kayang higitan ng Rusya ang nagawa na nila kung gugustuhin niya. Tandaan na noong Mayo, nagsagawa rin ng magkasanib na ehersisyo ang Rusya at Belarus, kung saan nagsanay ang dalawang bansa sa paglulunsad ng mga sandatang may kakayahang nuklear sa teritoryo ng Belarus. Ang Belarus ay katabing bansa ng Ukraine at malapit sa ibang bansang Europeo, kaya malinaw na ipaparating ni Putin ang mensahe na may sandatang nuklear ang Rusya at handang gamitin ito ng kanyang hukbo. Pero nakita na natin ang ganitong mga bagay noon pa. Mapapagpirma ng mga bagong doktrinang nuklear para pababain ang pamantayan ng paggamit ng nuklear o pagyayabang ng mga bagong misil na kayang magdala ng nuklear. Mahilig si Putin sa kanyang atomic na agresyon, pero hindi pa niya ito tinutuloy. Pero ibang pakiramdam mo yun. Ang Tu-160 na lumilipad malapit sa NATO ay hindi pagyayabang ni Putin sa bagong misil o pagsubok sa kaalyadong teritoryo. Ito na marahil ang pinakamalaking banta niya sa Europa mula nang magsimula siyang manakop. Sa panayam ng The Sun, binanggit ng dating opisyal ng British Army na si Hamish de Bretton-Gordon na bagamat palaging nagsasagawa ang Russia ng ganitong uri ng mga ehersisyong militar, may kakaibang mensahe ang pagpapadala ng mga bomber sa hilaga lamang ng UK. May propaganda sa lahat ng ito. Ang Russia, tulad ng ginagawa nito sa loob ng maraming taon, ay sinusubukang ipakita na ang NATO ay isang ekspansyonistang agresor. Kaya nakita natin si Lavrov nagrereklamo tungkol sa Armenia at Moldova habang naglalabas ng mga bantang nuklear. Parte lang ito ng propaganda na laro ni Putin at mga kasama niya. Makikikita ng Russia sa kanilang state TV ang kanilang mga eroplano na lumilipad malapit sa NATO airspace na may mensaheng kailangan daw ito para mapigilan ang mga lobo ng NATO. Sa isang banda, maaring ang mga pinakahuling kilos ng Russia ay tungkol din sa pagtatangkang ipakita ni Putin ang kanyang lakas sa panahong nagsisimula na siyang makita bilang mahina sa loob ng Russia, bukod pa sa pagpapadala ng babala sa NATO. Huwag mong akalaing nawala ng babala. Pinapakita ng Russia sa NATO at UK na kaya nitong umatake. Sa pinakamamaba, ang nakita lang natin sa mga training drills ng Tu-160 ng Russia ay isang pagpapalawak ng hybrid na digmaan na matagal nang isinasagawa ng Russia laban sa NATO at lalong tumindi mula nang simulan ang pananakop sa Ukraine. Noong Nobyembre, napansin ng Center for European Policy Analysis, CIPA, na paulit-ulit nang pumapasok ang mga eroplanong Ruso sa European airspace mula simula ng digmaan sa Ukraine. Hindi lumababag sa NATO airspace ang mga bomber ng Russia. Umiwas lang sila. Hindi ganito ang nangyari sa insidenteng ito. Pero diwa pa rin ang ginawa nila ang mahalaga. Drones, jets o bombers man, may ilang benepisyo ang ganitong paglusob para sa Russia. Una, mas nadadagdagan ang oras ng paglipad ng mga piloto kapag tuloy-tuloy ang sortie at training nila. Noong Hunyo 23, nagpadala ang Norway ng F-35 para sundan ng Russian bomber, pero hindi nila ito hinarang. Natapos nung Russia ang 16 oras na pagsubok. Ibig sabihin, nakuha nila ang kailangan nila sa praktikal na antas, kasabay ng tangkang pananakot. Itinuro rin ni Sipper na ang hybrid warfare tactics na ito ay nagbibigay sa Russia ng ideya sa pagtugon ng mga tagapagtanggol ng NATO, mahalagang impormasyon kung plano nilang magsagawa ng totoong pag-atake sa hinaharap. Kung kaya ng Russia magdulot ng gastos sa NATO, gaya ng nagastos na gasolina ng mga F-35 ng Norway, mas mabuti na yon. Mas ramdam ng UK ang epekto ng hybrid warfare ng Russia kaysa iba. Ayon kay Bretton-Gordon, mismong pinuno ng MI6 ang nagsabing nasa hybrid war na yon ang UK na gawa ng Russia. Tuloy-tuloy ang cyber attack ng Russia sa UK. Ayon sa mga eksperto sa cybersecurity, tumaas ng 1,586% ang ganitong uri ng mga atake mula nang sumiklab ang digmaan sa Ukraine. Pataas ng pataas bawat taon
na malinaw na lalo pang tumitindi ang mga hakbang ng Russia. Ayon sa ulat, sinubukan ng mga ahente ng Russia na sunugin ang ilang ari-arya ni Sir Keir Starmer at patuloy ang problema ng UK sa Russian Shadow Fleet at mga barkong pandigma ng Russia sa teritorial nilang tubig. Ayon sa BBC, hindi bababa sa 200 barko ng Shadow Fleet ang dumaan sa tubig ng Britanya. Ayon sa Royal Navy, lagi silang handa laban sa mga barkong pandigma ng Russia para masigurong mabilis ang tugon kapag lumitaw ang mga ito. Dahil dito, hindi na dapat ikagulat na may Russian Tu-160 na nagsagawa ng pagsubok malapit sa UK. Pwedeng Norway ang sumagot sa banta at tiyak na matutuwa ang Russia na takutin ang miyembro ng NATO na iyon. Pero malinaw na UK ang pangunahing target. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang tanong na binanggit natin ilang minuto nang nakalipas. Ano ang susunod na mangyayari? Malinaw na pinalalala ng Russia ang kanilang mga banta. Hybrid, nuclear at abot-abot. Tila, nagkukunyari ang Kremlin na wala ito. Inosente lang daw ang pagsubok ng mga bomber na kayang magdala ng mga sandatang nuclear na lumipad ng 16 na oras malapit sa hangganan ng NATO. Walang dapat ipag-alala rito. Magpatuloy na lang tayo. Kalokohan lang lahat yan. Isa itong hindi direktang banta, gaya ng madalas gawin ng Rusya. Hindi rin ito unang beses ginawa ng Rusya. Noong Enero, isang pares ng Tu-160 ang sumailalim sa mga pagsubok na masyadong malapit sa katubigan ng UK. Muling pinaandar ang Quick Reaction Alert System habang nagpadala ng mga fighter jet ang ilang kaalyado ng UK para bantayan ang mga bomber ng Rusya. Nakialam din ang Royal Air Force. Sa insidente noong Enero, nagpadala sila ng Eurofighter Typhoon para sundan ang mga bomber ng Rusya habang umiikot ang mga ito sa paligid ng katubigan ng UK. Nagpadala rin ang Rusya ng barkong pandigma sa katubigan ng UK gaya ng nabanggit. Kamakailan, pumasok sa tubig ng UK ang barkong Admiral Grigorievich ng Rusya at nagpaputok ng warning shot sa isang yate sa timog ng Isle of Wight. Binabantayan ang barkong iyon at iba pang ipinapadala ng Rusya. Pero malinaw ang nakikita natin. Paglala ito ng hybrid warfare ng Rusya na lalo pang titindi para sa UK, Norway at buong NATO. Sinusubok talaga ng Rusya. Sinusubukan nito ang mga hangganan, mga tugon at ang kolektibong pasensya ng NATO. At ngayong muling naghatid ng banta sa himpapawid ang Rusya, gamit ang pinakamakapangyarihan nitong mga bomber, mas malinaw ngayon kaysa dati na kailangang maging handa ang UK at NATO sa anumang susunod na mangyayari. At sa totoo lang, nagsisimula na nating makita na gumagalaw na ang mga makapangyarihang bansa. Inanunsyo ng UK noong Abril ang pantatatag ng pinagsamang hukbong dagat kasama ang 9 na bansang Europeo bilang dagdag sa kasalukuyang puwersa ng NATO. Ayon kay General Sir Gwyn Jenkins, pinuno ng Royal Navy, idinisinyo ang puwersang yon para hadlangan ang mga bantang Ruso mula sa tinatawag niyang bukas na hangganang pandagat sa Hilaga. Iyan ang mismong hangganang tinakot ng Russia gamit ang Tu-160. Hindi akma ang naval na tugon sa banta ng nuclear bomber. Kahit maganda ito, pero hindi dapat maliitin ang programang nagtulak sa Norway na gamitin ang F-35 set laban sa Tu-160 noong Hunyo 23. Ayon sa Army Recognition, hindi lang pagpapakita ng lakas ang layunin ng programang ito. Ipinapakita nito kung paano binabago ng Norway at NATO ang air policing gamit ang F-35S na may mas malaking papel hindi lang bilang fighter jet. Pinagsasasama ng F-35 ang advanced sensors, secure data links, at sensor fusion para makabuo ng real-time operational picture at mapanatili ang tactical na control sa engkwentro ayon sa ulat. Ipinapakita rin nito kung paano i-deploy ang F-35 noong Hunyo 23. Isang fighter jet ng Noruega ang lumipad sa pagitan ng Tu-160 at 60 at MiG-31 escort nito, isang bihirang insidente na lampas sa normal na visual na pagdaan. Hindi kailangang pilitin ang komprontasyon at walang direktang interbensyon. Sapat na ang magpadala ng mensahe kay Putin. Pwedeng magpadala ang Rusya ng bomber malapit sa himpapawid ng NATO. Pero kaya ng NATO na magpadala ng fighter jet mismo sa gitna ng sortie ninyo nang hindi ninyo namamalayan.
Kung isasama sa ibang lumang plataporma sa labas, maaring maging bahagi ang F-35 ng bagong air policing na nagbibigay ng mas malawak na pagpapakita ng lakas na lampas sa kaya ng Rusya. Gayunpaman, hindi maitatanggi ang nakita natin sa Rusya. Malinaw itong nuclear signaling. At kung ito man ay isa na namang pananakot o senyales ng mas masahol pang mangyayari, kailangan pang gumawa ng higit para ipakita kay Putin na hindi siya makakalusot sa ganitong mga galaw. Ang Rusya ay gumagamit ng kanilang klasikong doktrina ng pag-escalate para mag-de-escalate, kung saan ang de-escalation sa kasong ito ay ang kagustuhang hikayatin ang kanluran, na bawiin ang suporta nito sa Ukraine at pigilan ang NATO sa pagpapalawak. Ang sagot ay mas maraming pamumuhunan, lalo na sa precision strike at advanced na teknolohiyang panghimpapawid, para ipakita kay Putin ng walang pag-aalinlangan na kayang tumbasan at higitan ng puwersang panghadlang ng NATO ang anumang may papadala ng Rusya. Ang pagtugon ng mga F-35 sa Tu-160 ay malinaw na mensahe. Habang dumarami ang babala ng mga lider ng NATO tungkol sa posibleng pag-atake ng Rusya sa kaalyadong bansa bago matapos ang dekada, kailangang gawing aksyon ng Europa ang papel nito sa nuclear deterrence. Kung magsasagawa ng mga pagsubok ang Rusya, ang tugon ng NATO ay dapat ipasa ang mga pagsubok na yon ng lubusan para hindi na gustuhin ni Putin na magsagawa pa ng iba. Sa kabila ng lahat, mahalaga ang tuloy-tuloy na suporta sa Ukraine bilang unang linya ng NATO kahit hindi ito miyembro. Maayos naman ang NATO sa aspetong yon. Ilang linggo lang ang nakalipas, sinimulan ng NATO ang paghahanda para sa pinakamalaking pinansyal na suporta nito sa Ukraine hanggang ngayon. Panurin ang aming video tungkol sa paksyang ito upang malaman kung ano ang suportang yon at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng Ukraine. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para mapanood pa ang iba pa naming pagsusuri tungkol sa mga estratehiya ng Russia at mga kolektibong tugon ng NATO. Maraming salamat sa panonood.